Tayo ay manalangin sandali. Our dear Heavenly Father, salamat po sa karanasan ng pagmimisyon ng aking mga kapatid sa Panginoon. Tinataas ko rin sa inyo yung mga taga-kalayaan sa mga oras na ito, yung mga batang ito, at mga teacher na kayo po ang magbigay sa kanila ng patuloy na kalakasan. I am praying that one day there will be a church there so that people will worship you, adore you, and they will really realize that in their lives they need you. We are praying for that, O God, na sino man ang gamitin mo doon na mga simbahan. Ito ang aming dalangin na magkaroon ng simbahan doon sapagkat wala pa hurong nakatayo ng mga lugar para sambahan. Kaya kayo na nga po ang pumilos para doon. At yung mga naitanim na buto ng iyong mga salita ay magsilbing isang napakagandang paglago barang araw sa kanilang kaluluwa. We are praying that one day, yung harvest at it will bear fruits, Panginoon, yung maraming mga bata doon. Maraming salamat po, maging sa mga kapatid namin na tumulong, sumuporta, nagkaloob na kanilang regalo, maging pinansyal at mga gamit, ay pagpalain niyo silang lahat. Huwag niyo kalimutan ang inyong mga anak dito sa church na naghandog din na kanilang panahon o sakripisyo, hanap buhay para marami kaming madala doon na regalo. Kaya pagpalain niyo rin sila. Salamat po na marami sa umagang ito. Indeed, Father, lahat na may sakit, pinagpipray namin na kayo mga po patuloy na sumama sa kanila. We are also praying for all of our speakers from starting this night hanggang sa 24. Patubayan niyo sila ng inyong banal na spirito. Nawala, maisip nila na ang kanilang ipinabahagi ay mga binhi upang ang isang man sa amin ang mapakilos ng iyong Santo Espiritu ay dumating yung harvest din sa aming mga buhay. Ano man yung sanctification walk na nais mo sa aming mga buhay. Pagtubayan nyo, maging si Elder Pong sa kanyang pag-uwi sa 21. Safe trip at sana walang mga delays. Sana hindi ma-traffic sa Kalakhang, Manila na talaga terrible ngayon. We are praying for your protection. Ama, maraming salamat po. Alalahanin mo kaming lahat sa umagang ito sa pamagitan ng inyong salita. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Muli, magandang pagbati sa inyo sa ngalan ng ating Panginoon. Ang ating paksa sa umagang ito ay natapos na kasi halos lahat ng mga book. Last week, salamat na Kuya Hill, si Ageo ay tinalakay mo, nakatulog ka na. Si Kuya Amado, may mga karanasan din kanya, si Elder Amado. Pero pag inihahanda na kayo ng Panginoon at tinatawag na kayo balang araw, ang pulpitong ito ay talagang pinaghahandaan yan sa inyo ng Panginoon. I hope dumating sa inyo ang growth. Yan naman ang ating goal sa buhay, na bawat isa sa atin ay makapaglingkod sa Panginoon. Yun nga, tapos na halos yung ating mga natawag dito, minor prophets. Isa na lang, si Micah. Si Micah, mahaba-haba ang chapter din yan. Pero the whole presentation of the gospel is nasa book na yun. Kaya iniwan ko na kay Elder Bong yun. Siya yung may kompletong presentation in the Old Testament ng gospel. I hope ma-discover niyang patuloy ito. Yun po, sa umaga pong ito, gusto ko sabihin sa inyo, dahil tapos na yung mga pinag-aralan natin, ay konting review, reflection dun sa mga minor prophets. At yung binasa nga sa atin ni Sister Hazel, yung Psalm 128 ay nagre-recapitulate o nagsasummarize yung obedience, yung worship, at yung people of God kung ano yung magiging mga behavior natin at akto. Magsisimula ako sa pamagitan ng tinatawag na mga maling mga pagkilos ng mga Israelita sa panahon ng minor prophets. Dito po yung tinatawag nilang una, yung practical atheism. Pastor, what is practical atheism? Kahit Old Testament meron ng practical atheism. Ibig sabihin nito ay they believe Yahweh. They realize that there is one true God, but they are not living in it. Marami sa kanila hindi sinasabuhay. Sabi nga ni Kuya Amado kanina sa panalangin niya, nawa yung maririnig natin sa buhay natin. Kasi kung hindi natin isasabuhay,
practical atheism ang tawag po dito. What is practical atheism? Ito yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 3. We believe in God, but we never walk in that belief. Hindi tayo lumalakad. Nananatili pa rin tayo makasarili, disobedient, suwail sa magulang, living in this flesh, living in this temporal world na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3. But we believe in God. Pag lumabas nga tayo sa pasita siguro, pag tinanong mo ang mga tao, naniniwala ka ba sa Diyos? Baka mami magalit pa sa iyo. Pag tinanong mo, sasabihin nila, siyempre. Di ba? Naniniwala ka ba sa Diyos? Baka sampalin ka ba ng mga tao? Pero, meron din ang mga Israelita. Practical atheist. Ibig sabihin ng practical atheist, may Diyos, pero hindi nila nilalakalang may Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kaya nagkakaroon sila ng disobedience. Mahirap po yun sa atin yung sinasabi ni Book of Santiago na whenever we hear the Word of God, let's be a doer of the Word of God. Tayo po'y maging tagasagawa ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang problema din ng mga nagre-review tayo ng konti ng mga Israelita sa Minor Prophets ay yung antinomialism. O pastor, what is antinomialism? Kanina practical atheism. Antinomialism ay parang mga Pariseo, Sadduceo sa panahon ni Jesus Christ sa Matthew 23 na they believe also in one God. Naniniwala rin tayo sa Diyos. But the practice is self-righteousness. Judaism, going back to the law. But pagkapatungkol na sa love, meron silang wall. Pagpatungkol na sa compassion, meron ng wall. Pagpatungkol na sa pagbibigay, meron na silang wall. Pagpatungkol na sa sacrifice of your own self, meron ng wall. Pero may religion, may ceremony, may ritual. It sounds familiar sa maraming pwedeng mangyari sa simbahan na practically speaking, hindi talaga naniniwala na merong Diyos na whole package. Naintindihan nyo? Merong Diyos na dapat pagsubuan natin ng total surrender talaga na ating mga buhay. Kumbaga, nagkakaroon sila ng tinatawag na selectivism. Pastor, what is selectivism? Hindi ka 24/7 na mananampalataya. Yun. Mananampalataya lang sila during the ceremonial time. Kung gagawin natin practical time sa panahon natin during Sunday, 24/7, iba ka sa bahay, iba ka sa simbahan. Yun po yun, yung antinomialism. Iba ka sa trabaho, iba ka sa church. Wala kong tinatawag na Christian on vacation, Christian on hiatus. Pastor, what is hiatus? What Christian on vacation? Na, Pastor, born again lang ako every 2 hours, every Sunday. Hindi pwede po yun. Kailangan maging born again tayo. The whole package of our Christian life, binayaran tayo ng Panginoon, hindi lamang yung oras natin. 24/7 yun. So ito nangyari sa mga Hudyo, nangyari sa mga taga-Israelita. Yung tinatawag na antinomialism. Research nyo po ito. At pwede pong mangyari sa atin ito. Marami pong ganyan, makikita nyo sa, I will use the word, yung ibang religion, talagang may andito pa yung babae, andito pa yung lalaki. Pero pag naglabasan sila sa loob ng kapilya, nakikita mo, nag-iinuman doon sa gilid, nagsisigarilyohan sa gilid, nagmumurahan. So, anti-nominalism yun. Parang sa dati natin pinanggalingan church, tahimik tayo, nagbabatian tayo, nagigreeting, pero sa loob ng heart, hindi mo masettle yung forgiveness, hindi mo masettle yung rest. Lagi kang ma-anxiety sa puso, lagi kang ninenervyos, lagi kang may fatigue, lagi kang pagod. Package pa rin. Gusto ng Panginoon, pagka tayo naging Kristiyano talaga, ay aalay natin lahat sa ating Panginoon. Yan po yan. O ano pa makikita natin dito sa Old Testament? Makikita natin dito yung tinatawag na exclusivism. Exclusivism. Ang exclusivism ay simula nung maging bayan sila, nung makalaya sila, at sila ay naging talagang declared as 2 million the country or the people of God. Nadala nila yon hanggang sa silent years ng 400 years hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Sila yung naging Pharisees, sila yung naging Sadducees. Sila yung nagpapako kay Jesus.
Exclusivism means Judaism. Judaism. Pastor, what is Judaism? Sila yung self-righteous people. Sila yung mga taga-Israel na si Yahweh lamang ang aming Diyos. Siya lamang ang aming, kami lamang ang pinili ng Diyos. Kaya nagkaroon sila ng arrogance. Wala sa kanila yung humility. Nagkaroon sila ng tinatawag na karamutan. Kami lamang ang ligtas. Kaya ang Samaria ay ini-exclude nila. Ang Judea ini-exclude nila. Sa kanila, Jerusalem lamang na may Hudyo at yung may 2 million na nasa Judea nga, nakalat-kalat, kami lamang ang pinili ng Diyos. Kaya dumating yung time na sila ay snub, dumating na sila ay sneer, dumating sa punto na kanilang buhay na sila ay walang pakialam. At yung anino ng ibang tao, basta hindi Hudyo, dinaanan sila ng anino, naliligo na sila pag-uwi. Hindi sila humahawak sa patay. Pagka sila ay, hindi sila binabati ng ibang mga taga-bayan kasi dumi daw sila. Yun yung exclusivism. Siguro wala naman tayong ganito na dumating na ganitong kagrabing kayabangan ng relihiyon, yung Judaism. Ganito po kasi ang Judaism na namana ng mga taga-Israel at dinala sa panahon ni Jesus Christ. Sila yung mga Pharisees, Sadducees. Sila na yung mga nagpapako sa Panginoon. Sila na yung mga teachers of the law. Sila na yung mga nakasuot na kung ano-ano mahahabang mga sombrero. Sila na yung nagdadasal na hindi ko katulad yan. Yan ay makakalonya, yan ay magnanakaw. Sila ay hindi ko katulad. Ako ay malapit sa Diyos. Regular akong gumagawa ng ganito. Naging self-righteous. Yun po yung exclusivism ng lumang tipan ng mga minor prophets. Marami ho kayong habang kinikwento ko. So much for that. At makikita din natin yung idolatry. Yung idolatry sa panahon nila ay napakarampant. Yun po yun. So ano po kung masasabi natin dito? Binasa ni Sister Hazel, yung Hazel sa atin ng Psalm 128. Isa lang kung isasama po ang gusto ng Panginoon na hingin sa kanila. So sa umagang ito, it is obedience. Obedience sa Panginoon. Mami-misinterpret yung obedience pag ito ginawa yung requirements to save, to be saved. Mami-misinterpret nyo yung obedience pag ginawa yung self-righteous, malalapit ako sa Diyos. Mami-misinterpret nyo yung obedience pagka yung obedience ay para makabayad ka sa Diyos. Ang obedience po natin ay sanctification. Pastor, is sanctification, pinapadalisay tayo ng Panginoon. After regeneration, conversion, justification, ibibigay sa atin ng Diyos yung sanctification. And sanctification is obedience. So ito ang kulang ng mga taga-Israel, yung obedience. Ang obedience nila dito ay very selective. Selective ang kanilang obedience sa Panginoon. Kung ano lang gusto nilang pakinggan sa Diyos. Ito yung daing ni Malakay, daing ni Hagay, na kung ano lang gusto nyo pakinggan, yun ang susundin nyo. Pero kung ayaw nyo pakinggan yung sinasabi ng Panginoon, hindi nyo susundin. Kung ko po yung aking noto, talaga ako, kabibili ko lang ng salamin ko, nabasag ulit. 2 araw pa lang. Sabi ko, sa susunod nga, bibili ako. Papa-welding na ako ng salamin. Yan. Tuloy-tuloy tayo sa ating pag-aaral. Pero malalaki na may sulat ko, kaya sinadya ko. Saka medyo luminaw yung mata ko nung ako ay magbawas ng sugar ng kain. Medyo nakaka-text ako na walang salamin. Kaya purihin ng Diyos dyan. Ang obedience po ay talagang karakter dapat ng isang mananampalataya. Sabi nga ng Panginoon, it is better to obey than to sacrifice. Characteristic dapat, distinctive character of believer. God will really assure us, the people will know us the way we obey. Pag tayo'y nag-obey, makikilala ng mga tao na tayo yung mga alagad ng Diyos. Amen po ba doon? Kaya huwag niyong gagamitin yung selective obedience. Kailangan total surrender. Romans chapter 12, iaalay mo ang lahat-lahat sa Diyos bilang handog na buhay. Hindi mo iaalay lang yung araw mo na, Lunes, hanggang Biyernes akin, Panginoon. Sabado, Linggo la iyo. Hindi pwede gano'n. Pag nagalit ka sa Diyos, total package 100%. God is so serious in a true obedience. Diba? We cannot pick and choose
what we will obey as it suits us. Sabi nga, sinulat ko po, ito lang pipiliin ko kasi ito lang ang bagay sa buhay ko. Kaya hindi ko pakikinggan yung mga bagay na nagdidil sa kasalanan ko, nagdidil sa kahinaan ko. Snab ako dyan. Hindi ka totally Kristiyano. Tama. Pag ganito tayo, mahirap po sa church. Ganito po kasi mga taga-Israel. Pagdating sa Hagay, pagdating sa Malakay. Sabi nga ng Zephaniah, no matter what, tagutom, may peste, you will obey. You will rejoice in the Lord. Sabi nga ni Jonah, ayoko mag-obey. Alam niya yung tama, alam niya yung tamang mag-mission, yung pinapagawa ng Diyos. May nature sa sabi, ayoko mag-obey. Ayun yung nature ni Jonah. Yung nature din natin yun. Selective tayo. Ayaw natin ng yung pinapagawa. Pupunta kami doon, mamamatay kami doon. Pupunta ako doon, yun ang pumatay sa mga magulang ko, ba't ako mag-obey? Diba? Nagtatanong si Malakay, kailan mo kami inibig, sabi ng mga tao. Kailan ka naging tatay sa amin? Sinusumbat na nila ang Panginoon. Wala akong pagkukulang ng Diyos. God presented to us the whole counsel of God. Ang Biblia, 66 books sa panahon natin ngayon, pinasend sa atin ng Panginoon ito, napakasarap para bigyan tayo ng gabay ng buhay. Sabi nga sa 119 verse 11, itatago ko ang iyong mga salita sa aking puso upang ako hindi magkasala. Sabi nga ni Joshua chapter 1 verse 8, para magtagumpay ako sa aking mga landating sa buhay, magbubulay-bulay ako ng salita araw at gabi. Tatago ko sa aking puso. Psalm 119, your law will declare your glory and your righteousness. Napakatamis ng mga salita ng Panginoon. Sabi ni David, ikaw ay matutulad sa isang puno na itinanim sa isang batisan, lalago at lalago at mamumuhan ng kasaganan, magiging berding-berdi ka. Psalm chapter 1. Kaya wala na tayong maidadahilan kompleto na salita ng Diyos para sa ating ikabubuti. To be selective in the Word of God ay dangerous po sa ating mga health, spiritual health. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. May focus ako dyan. Huwag po natin gagawin yan. Talaga ang Diyos pag may hiningi sa iyo, bigay mo lahat. Wala kang pag-aari ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa, ng iyong puso, ng iyong pamilya, ng lahat-lahat sa iyo. Kaya dapat mong ipagkaloob sa Diyos yan. Selected obedience is not obedience at all. It's actually disobedience. Ang expectation ni God sa Biblia, pag pinag-aralan natin ang salita ng Diyos, all of His will in us to be followed. Conditional po kasi ang mga taga-Israelita, susunod kami pag pinagpala niyo po kami. Susunod po kami, Lord, pag nawala po kami sa pagkakaalipin. Susunod po kami, Panginoon, pagka yung mga ani namin ay sagana. Susunod po kami, Panginoon, pag wala akong captivity. Marami pong pagsubok, hindi po kami susunod, Panginoon. Naging selective sila. Sumusunod lang sila pagka pinapractice na nila yung another form ng tinatawag na maling kanilang behavior, yung meology. Tinuro ko na sa inyo yung meology. Yung kailangan ng salita ng Diyos, magsiserve lang sa akin. Kailangan ng Diyos, kung ano ang gusto ko, mapagbibigyan ako. Kailangan ng Diyos, yung mga purpose ko sa buhay, nasusuportahan ng mga salita ng Diyos. Meology is dangerous because we cannot follow God or we give thanks to God in every aspect of our lives. Hindi tayo makapagpapasalamat sa panahon ng pagsubok, problema, may sakit, cancer, na normal na nangyayari kahit sa ating lahat, kahit sa amin mag-asawa. Normal na mangyayari, magkakasakit ang aking asawa, magkakasakit ako. Hindi pwedeng pag nagkasakit kami, sasabihin namin sa Panginoon, hindi na ako susunod sa inyo. Ang tawag doon, meology. Susunod lang kami sa inyo pag may mga magandang bagay kami sa buhay, Panginoon. Magwawala ako pag wala, hindi ito nasusunod sa buhay ko. Iyon ang naging problema ng mga taga-Israel. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi parang buffet, napupunta ka sa isang buffet, ay ayoko nun pansit, ay ayoko nun, ano ba yung mga nasa buffet? Napakatamis nun, punong-puno ng carbs yun, ayoko nun, ganito. Pwede naman yun mangyari sa buffet, makakapili ka, gusto mo, puro hipon lang ang kainin mo, di ba? Puro baboy lang ang kainin mo. Pero sa Word of God, di pwede. Pag hinihain sa inyo ng Diyos ang lahat ng salita ng Diyos, ito ay dapat mong kainin at
Amen po ba doon? Paano ka mag-grow in grace kung selective ka? Diba? Paano ka mag-grow as a believer kung ito, ayoko, ito, Panginoon. Dito lang ako. Hindi ko nalulugod ng Diyos na disobedience pa rin yun. Magre-review ka pa rin na iniaalay mo nga ba talaga ng buong buo ang buhay mo. Iniibig mo nga ba talaga ang Diyos ng buong lakas, talino, kaluluwa at pag-iisip ng Diyos. Do God deserve that partial service? Palagay mo, deserve ba ng Diyos ng namamali mo siya ng oras mo, na nagbigay ng kataliguan sa iyo, nagbigay ng yaman sa iyo, nagbigay ng diskarte sa iyo, tapos tira-tira binibigay mo sa kanya. Sa palagay mo, deserving ang Diyos yan. Sa iksi ng buhay na ito, wala tayong mapapatunayan pag ganun tayo sa paglilingkod sa Kanya. That's selective. Selective means pick and choose what we want to do. Yeah. Intentionally choosing some and not others. Ganito ang mga taga-Israelita. Kaya na pumapasok lagi sila sa problema. Hindi sila makaani ng sagana. Nakalimutan nila pag nag-manage ang Diyos sa kanilang buhay, it will be well in their whole household. Psalm 128. The whole household, it will be well if God will the one who will manage. Ito po ang idolatry. Sa Diyos-Diyos ang sinasabuhay nila, yung laman. Malapit sila sa greed. Pagdingkuran ng sarili. Na ganito ang kanilang buhay. And in a while, i-discuss ko sa inyo ang ibig sabihin nito. Alam niyo po, ang ilaw, pwedeng i-switch yan pag alis natin mamaya. Switch na off. Pagpasok natin, pwede ring i-switch on. Ikaw na Kristiyano, hindi ka pwedeng i-switch off. Na pag nasa simbahan ka, diskarte mo sa Panginoon, praise the Lord, praise the Lord. Pero pag nasa bahay ka, switch off. Nagwawala ka sa bahay. Diba, sa bahay, hindi ka, nagiging halimaw tayo sa bahay. You are lying. And that's dangerous. At walang makakaalam niyan, kundi yung mga kasama niyo sa bahay. Kasama na rin yung pusa, saka yung aso. Yung aso, nai-stress niya pag may problema sa bahay. Pusa ako nga, pag medyo malakas ang boses ko, tatago eh. Nararamdaman. Yun po ang ibig ko sabihin. Lahat tayo mga Kristiyano, hindi tayo pwedeng switch on, switch off. Sa oras na dumating si Kristo sa buhay mo, palalaguin mo yung light mo. Una, parang bumbilyang maliit. Tapos parang magiging 10 watts, 15 watts ang araw, parang magiging 40 watts ka na. To be like the Son Jesus Christ. Pagdating ng panahon, magiging katulad mo siya. Mag 100% impossible. Pero nagliliwanag ka. Matthew chapter 5, be the light and salt of the world. Hindi pwedeng light ka lang dito. Dapat light tayo sa trabaho. Makikita ng mga taga-trabaho na ikaw ay may integrity, may humility, may gentleness. Alam mo yung tungkol sa Panginoon. Pag may inuman, tumatanggi ka dyan. Pag may sigarilyuhan dyan, iniiwasan mo yan. Pag may mga lagayan nasa LTO pa, napakabilis ng papeles, Kristiyano ka, hindi ka maglalagay. Alam mo na yun eh. Kaya lang minsan, iba nga kasi. Kailangan panindigan mo sa simula hanggang sa wakas yung desire ng Diyos sa iyo. Hindi yun mahirap sapagkat ang banal na spirito ang magkakaloob ng power sa iyo. Hindi yun mahirap sa isang nagmamahal talaga sa Diyos because they will practice relationship, not religion. For people who practice religion like the Israelite people, the Hebraic people, it is difficult for them because they love their flesh, they love themselves. Mahal nila ang kanilang neology, ang kanilang sarili. For them, God is servant. Para sa kanila, ang Diyos ay server lamang nila. Sakit po yun. Ang Diyos po natin ay hari ng mga hari. Sino ba nakasign dyan? Ang Diyos natin ay Lord of the Lords. Ang Diyos natin ay God. Hindi lamang siya nagsiservisyo sa atin. Hindi binibigay din natin ang buong buhay. Na siya rin naman ang may gawa ng buhay na ito. Freestyling is different from lifestyling. Freestyling is different from lifestyling.
Marami kasing Kristiyano, freestyling. Sana sa Shepherd's Heart hindi freestyling. Freestyle. Naintindihan nyo? Maitatago mo yun sa kung kanino, pero sa Diyos hindi. Nag-iisa ka, doon malalaman na kung Kristiyano ka nga talaga. Yung moment of silence, pagkatahimik ka, at meron kang panahon sa Diyos, mga ilang segundo at minuto, tahimik ka, dito mabubulgan kung gaano ka kadumi sa Diyos. Kaya maraming tao hindi nagpe-pray, maraming tao hindi nagdi-devotion, maraming tao hindi talaga nagka-quiet time because it will reveal who they are in the eyes of God. Pero hindi ko ini-encourage na gawin nyo yun. Ang gawin nyo, maging manahimik tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng introspection, meditation, contemplation, at makikita nyo naman ang lakas ng Espiritu Santo. John chapter 14, 26 and 27, He will guide us, He will teach us, He will energize us. Ephesians chapter 3, chapter 2, talagang makikita natin dito yung salvation na binigay sa atin ni Jesus Christ. I-energize tayo. No? Hindi ba energize yung galing sa Diyos na patay ka, bumangon ka? Kung patay ka, napabangon ka ng Diyos. Ito pa kaya mga buhay-buhay, hindi natin mapagtatagumpayan kung hinihingi na ng Diyos 100% ang buhay mo. Mayabang tayo, kala natin mabubuhay tayo ng 90, 100, 120. Iiwan natin ang lahat eh. So ang patunay ng ating pananampalataya ay iaalay mo sa Diyos ang lahat. Wala kang hahawakan dito sa lupa kasi iiwan mo yan. Kahit ibigay mo sa mga anak mo, tatanda sila, iiwan din ang mga anak mo yan. Yung Villar City, pag dinaanan niya yan, exit yan Las Marinas, yung mga foresta na yan, napakaluwang yan. Dumaan ako minsan niya, sabi ko, hindi kayo mamamatay, may-ari nito. Hindi kayo mamamatay din yung susunod ng mga anak dito. At darating ang panahon, iba na magmamay-ari niyan. And that is true. Kaya dito sa mundong ito, pag may hinihingi na ang Diyos sa iyo, huwag ka na magkaroon ng conditions. Huwag ka nang magkaroon ng reservations. Kung buhay ang hinihingi sa iyo, mga bagay ang hinihingi sa iyo, He deserves everything He has. Actually, we don't deserve salvation, we don't deserve forgiveness, we don't deserve reconciliation, we don't deserve acceptance from God. But because He really loves us, ito din yung laman ng minor prophets, He really loves us so much, He still forgives us. Di ba good news? Hinihingi lang sa'yo ng konti ang Panginoon hindi ka naman magugutom. Ay, ang dami mo pang reservation. So, selective ka. Alam kong alam mo yan. Pag-isipan mo mabuti habang ikaw nakapikit, Lord, kinakausap mo ako, inaayos mong buhay ko. And everything that is offered to God, it will cost you the eternal things that hindi mo kaya ipaliwanag from glory to glory. Yun po yun. Hinahamon tayo ng Panginoon. Kaya yung mga ganitong kalalakas na pananampalataya, aagos at aagos sa inyong mga buhay. So as I said, there is no hiatus and vacation from doing God's will. 365, God is really expecting for us to serve. Selective obedience, selective Christian who obey selectively don't hear God's voice because they already decided we are not going to do what He says. Hindi po kami sabi niya, si A.W. Tozer, selective Christian don't hear God's voice. Hindi naman talaga nila naririnig ang boses ng Diyos. Because in their hearts, in their simple heart, they have already decided not to obey the Lord. Kaya napakahalaga na habang naririnig mo ang boses ng Diyos, huwag mo yung bigyan ng excuses. Huwag mo yung bigyan ng mga dahilan. Talagang ipagkaloob mo sa Diyos ang hinihingi niyang obedience. Amen ba dito, people of God? Medyo ano yung sermon natin ngayon, talagang pumapasok yan sa puso ng tao. Jonah, as I said, message of Elder Amado is direct disobedience. He learned the lesson in a hard way. Matalino ang Diyos, matapang ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos.
matutupad pa rin ang gusto ng Diyos. Pero he learned the lesson in a hard way. Kailangan pa niya unti-unting matunaw dahil disobedient siya sa loob ng isang malaking isla. Listening to God is always the best thing to do. Imagine mo yung mga anak mo, kung selective yan. Sabihin mo, magulong ka ng plato, anak. Mama, anong oras ko? Diba? Pang ano lang po ako, pang gabi. Inuutusan ka, pwede ka sa umaga. Pang gabi lang po ako kasi marami kong ginagawa sa umaga. Naku, mababalibag ko ng plato. Selective. May pang gabi-gabi pa. May schedule pa. Pag magulang na nagutos at ang anak mo ay iisa, dalawa lang naman, mag-agawan kayo sa pag-uurong ng plato. Basic, di ba? No? Kakahiya nung inuutosan ka pa ng magulang mo, o ikaw ngayon sa plato, toka ka. O ikaw ngayon, sabi mo sa kapatid mo. Pero pag mahal mo yung pamilya mo, kahit pagod ka, gagawin mo yun. Di ba? Hindi mahirap para sa iyo. Tama? Ako, mahal ko yung asawa ko eh. Pag nakikita ko medyo pagod at nahihirapan eh. Iiskubahin ko yung banyo namin eh. Kukuha ko ng liligahin ko hanggang sa lahat maliliho. Sabi ng asawa ko, love na love talaga ako. Hindi ka ako, stress lang ako. Kasi pag mahal mo, gagawin mo lahat eh. Hindi ka na dapat tutusan. Pag mahal mo ang Diyos, you will offer your lives. You will offer yourself. Everything. To Him. Wala na schedule. Ang Diyos na magre-reward sa inyo niyan. Yun nga lang, talagang hard-headed ang maraming mga anak natin gagawin yun. John 2 John 1:6, ang tunay na may pag-ibig ay ang paglalakad sa pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. Kung may tunay ka raw pag-ibig, ito ay ang paglakad mo sa pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos. Minor prophets, ito kanilang yung pinapakita sa Panginoon. Binigyan kayo ng eyes and ears, but you refuse to listen. Diba? Yung sa Book of Micah, habang binabasa ko yun, si Elder kong sasabi sa inyo, they refuse to listen. Pero ang Diyos bigay pa rin ang bigay ng love and the promised child to them. Don't refuse. Give your ears and eyes to God. We are stubborn creatures. Lagi ka pinapaalalahanan at pag nakatulog ka na dun sa laman mo, sa disobedience mo, kinakalimutan mo. Selectivity yun eh. Pag mahal mo ang Panginoon, things to do, itong gagawin ko sa Diyos one day. Gagawin ko talaga to para sa Diyos one day. Hindi mo yung kinakalimutan. Kasi ang Diyos, hindi yun kinakalimutan. Naghihintay lang ang Diyos sa proper time ninyong lahat to obey. Handa pa ba kayo? Malapit na po. Diba? Sabi ni Malakay, nagsisumamo man kayo, verse 9, chapter 1, hindi ko kayo pakikinggan. Verse 10, don't waste your time sa pagsindi-sindi nyo ng ilaw sa altar. Kung hindi nyo rin lang ako susundin. Kung hindi nyo rin lang susundin ng Diyos, pumunta kayo sa church, pinasabi ng Diyos, you are wasting your time. Masakit, di po ba? Pwede kasi may pinababago na ang Diyos sa'yo, baka mamaya nasa maling relationship ka. Iwan mo yun. Kaya sa church, tinatalakay namin yun. Baka mamaya may asawa ka na, may nakakarsan ka pang iba. Iiwanan mo na ngayon yun. Pag narinig mo yung mga messages na ganito. Loyal ka na dapat sa pangasawa mo. Yan na si Christian. Kasi hindi ka natitingin sa iba. Kasi engaged na kayo. Tama? Nagpaplano kang maging idolatrous na naman pagkatapos ng church. Naku, gusto ko yung isang bagay na yon. Ito na naman si Pastor. We have all we need in Christ. Lagi ko sinasabi. And our heart is so pleasurable, loving the things of this world, na hindi na natin binabalanse kung ano ang Kristiyano, maka-Diyos at behavior na nakatatakot na sa Panginoon. Selective tayo. Gusto lang natin pagpalain nyo kami, pagpalain nyo. Kaya pag pinapagawa na sa Diyos, napaka-killjoy naman ng Diyos. Hindi.
The Lord wants them to realize that the satisfaction of Israel is Yahweh. God is embracing them, telling them that your satisfaction, your provision, your protection, your refuge, everything is me, sabi ng Panginoon, ako. The Lord will provide. The Lord is our shepherd. Hosea 6:6, for I desire mercy, obedience, not sacrifice. I desire knowledge to know me. Obedience, not your burnt offering. Kaya sayang yung pagpunta niyo pag Sunday kung hindi niyo iaalay ang buhay niyo from Sunday to Sunday sa Diyos. Mabalik tayo sa Book of Romans chapter 12. Offer your body as living sacrifice to God. Huwag natin gayahin yung ibang relihiyon, mabait sa loob ng simbahan, halimaw paglabas ng simbahan. That's the term of depravity. Depravity, when you use the word depravity, is the monster dark soul. We are created by God in His image. We are purchased by His blood. Redemption ni Christ sa atin, bayad dun sa krus na Kalbaryo, mahal na mahal tayo. Pag bumalik ka sa kasalanan, ang sinasabi ay parang ipinabago muli ang ating Panginoon. Hebrew chapter 6. Kaya sabi sa Judas, verses 20 to 23, Pastor, agawin mo ang mga tao sa kanilang pagkahumaling sa daigdig. Pastor, agawin mo ang mga tao sa kanilang pagkahumaling sa relihiyon. Yung mga tagapagturo, agawin mo yung mga tao sa kanilang pagkahumaling sa kanilang mga laman. At ibalik mo sila sa tunay na pagsamba. Iyon ang message ni Jude. Pag binasa niyo verse 20 to 23, agawin tayo at kunin ng Diyos 100% sa ating lahat. Lapit na. The tendency, pagka binyo lang natin ang pananaw ng Biblia, ay inspired lang ang iba at yung iba ay hindi inspired. Ito po ay evil in the eyes of God. Because all scripture is inspired by God. At pag sinunod mo lang yung gusto mo at hindi mo susunod yung hindi mo gusto, still you are not inspired by God. Yun po yan. Kaya medyo malabo na yung mata ko, medyo hilingan ko lang ng konti. Si Jess, pakibukas nga Matthew 23 to 28. Pakigamit yung microphone, Jess. Sa halimbawa, ikaw naman ang presider. Tagalog. Jess, ito na lang. Medyo hindi ko na makikita yan. Matthew 23, verse 23 to 28, na naging buhay ng mga Hudyo na naging silang Pariseo sa panahon ng Biblia. Ito yung mic, Jess, para marinig ka. Matthew chapter 23. 23 to 28. 23 to 28. Sige, pasa kapatid. 23. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo na ikasampung bahagi ng maliliit na halamang tulad ng yerba buena, ruda at linga, ngunit kinakaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinakaligtaan ng ibang utos. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang mga iyon ay puno ng kasakiman at pagiging makasarili. Bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Yun po ang nangyari sa mga Hudyo. Diba, selective. Magaling sila sa ganitong uri ng seremonya o pagsunod, pero hindi sila naaawa sa kapatid. Wala silang pag-ibig sa kapatid. Wala silang compassion, wala silang mercy sa kapatid. Pero meron silang seremonya.
Kaya sabi ng Panginoon, kahabag-habag kayo. Selective kayo. Pag tinuloy niyo yung verse na yan, you will go to hell. Yun ang sabi ng Panginoon. Lahat kayo pupunta sa impyerno. Kasi self-righteousness yan. Yun po, pag tinuloy niyo yung chapter 23. At nakakatakot, shocking, pero yun ang totoo. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, ino-offer natin a living sacrifice ang lahat-lahat sa atin. Pag tungkol na sa Diyos, walang reservation. Pag tungkol sa Diyos, 100%. Pag tungkol sa Diyos, hindi tira-tira. Pag tungkol sa Diyos, elegante, the best. Kasi Diyos siya humihingi. Amen po ba ito? Napakahalaga niyan. Don't be like Saul. Sabi ni Samuel sa kanya, sa 1 Samuel chapter 15, sa pambasa. Sige, 1 Samuel, makibukas kayo ng Biblia para pa-practice tayo. Kasi pag wala kayong Biblia, magagalit si Kuya Amado. Hindi na ako. Kuya Amado na lang. 1 Samuel chapter 15, 14 to 23. Yes, basa. Para makita nyo na ito yung dahilan ng naging selective tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos. Basa. 1 Samuel 15, 15. Chapter 14 to 23. 1 Samuel, ha? Basa, yes. 14. 1 Samuel chapter 15, verses 14 to 23. Itinanong ni Samuel, ano itong narinig kong iyakan ng mga tupa at kunga ng mga baka? Sumagot si Saul, kinuha iyan ng mga tauhan ko sa Amalek. Kinuha nila ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Yun. Ang mga walang halaga ay pinatay namin. Sinabi ni Samuel, tumigil ka, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, noong una, napakaliit pa ng tingin mo sa iyong sarili. Ngayon, ikaw ang namumuno sa Israel sapagkat pinili ka ni Yahweh at binubuhusan ng langis upang maging hari. Inutusan ka niyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ng mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ngunit pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay kasama ng iba, sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pagkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya bilang hari. Disobedience is pagkukulang. Alam niyo yung storya ng Amalekita, sabi ng Panginoon, durugin sila lahat, walang titira. Ano yung pumasok sa puso ni Saul? Wow, ang lalaki ng kambing, wow, ang lalaki ng baka. Gamitin na natin yung, wow, ang lalaki ng hayop dito. Nagkaroon siya ng, ano yung nasa puso niya? Inuwi niya yung mga spoils of war. Ano yung inuwi niya? Ang tawag to, pag inuwi mo, pinatutulog sa iyo ng Diyos yun. Pinasusunog sa iyo ng Diyos yun. Iiwan niyo lahat yun. Ano tawag to, pag nag-uwi ka ng mga ganun? Ano meron sa puso niya? Merong? Covetousness, may greed. Yun po ang ugat ng lahat ng kasamaan eh. Sabi nga ng Timoteo, magkapera hindi masama. Pero yung the love of money masama. The love of this possession na ginawa ni Saul, minahal niya yung mga ganito at dinurog niya lang yung mga pangit. Inuwi niya. Nagalit si Yahweh. Kulang na lang sabihin ni Yahweh sa kanya, mangkukulang ka. Ka-level mo sila. Ang katwiran niya, rationalizing. Ngayon, pagka tayo selective, pag may gusto tayong panindigan sa mga idolatry natin, yung gusto natin sa buhay, ito na tayo. Recent before, malapit na ako matapos, we rationalize. Nung una, tapos na tayo sa refusal and rebellion ng minor puppets, ito na yung huling-huli, rationalizing. Refusal, rebellion, rationalizing. Rationalizing sa Tagalog yung pangangatwiran. Nangangatwiran ka sa harapan ng Diyos na may pinagagawa sa iyo, nagra-rationalize ka. Maraming taong ganyan.
Rationalizing is self-deception. Parang sinasabi niya sa sarili, marami ito, matataba ito, makakain pa namin ito. Sayang naman ito. Pero ang utos ng Diyos ay utos ng Diyos. It is not the reality of God's commandment and will. It is self-deception. Yung pangakatwiran ay self-deception. Yung pag-justify mo ng mga bagay na hinihingi ng Diyos sa iyo ay nakapasok ka sa self-deception. Cover up. Ayan ang ibig sabihin ng rationalize. Kino-cover up mo ang kasamaan mo. Dahil mayroon kang intensyon doon sa mga bagay na yan. And that is dangerous for us. Pakinggan po natin mabuti ito. Nasa simbahan tayo. If you read Malakay, if you read Haggai, and Zephaniah, magigising tayo sa katotohanan dito. It is a false identity. Minsan pwede mo sabihin, nasa Panginoon kami, sumusunod kami kay Yahweh. Pero hindi ka naman talaga kay Yahweh. Hindi talaga si Saul para kay Yahweh. Para siya sa sarili niya at sa kaharian niya. Natatakot siya sa mga general niya. People pleaser siya kaysa sa Diyos. Hindi siya sumusunod sa Diyos. He's hiding yung kanyang motive. Natuklasan lang nung may umiiyak at narinig ni Samuel. Ano ba yung umiiyak na narinig ko? Kasi inutusan ng Diyos si Samuel, pumunta ka rito, nilabag ako ng haring pinili ng bayan. This is some soul's excuse for idolatry and dishonesty. Nag-disobey siya, kailangan niya mag-rationalize. Ang excuse niya ay yung idolatry and dishonesty niya. The reason, nagkaroon siya ng selfish purposes. At behind ng selfish purposes niya ay rationalizing. People listen, ang mga sermong ito, mahalagang-mahalaga sa buhay natin. The more you rationalize, you create culture of dishonesty and idolatry, not only for yourself, but for your family. Hindi lang dadalhin mo sa hukay ng kadiliman ng sarili mo, pati pamilya mo. Yan ang culture ng rationalization. Kaya ito ay dangerous at dapat natin itong pagsisihan. For God, for Malakay and Haggai and Zephaniah and Nahum, ang tawag ng Diyos dito ay cheaters of God. You are cheaters of God. Sabi ni Malakay, magnanakaw ka. Para kasi Ananias at Sapphira, magnanakaw ka. Ang bagay na sa akin ay ninakaw mo. Magnanakaw ka. Mabigat yun. Irrational things in life, kala natin hindi ninanakawan ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, ni Malakay, diretsong-diretsong magsalita. Grabe magsalita mga propeta. Magnanakaw. Kaya hindi ito biro, mga kapatid. Pag hiningi ng Diyos, bigay sa Diyos. Yan po yan. Rationalizing their greed, all for their own good. Katwiran ito. Kaya delikado. They used to make their action appear respectable and praiseworthy. Para mga Hudyo, para mga Parseyo, praiseworthy and respectable ang kanilang mga moves. Ngunit palabas lang pala yun. Yun ay teatro lang. Yun ay pagkukunwari. Yun ay balat kayo. At kung balat kayo ka sa harapan ng Diyos, kailanman ay hindi niya tatanggapin ang iyong pagsamba. You are wasting your time. Kaya marami tayong pagsisisihan, mga kapatid, dito sa mga mensahe ito. They used to make their action appear respectable and praiseworthy. But deep inside, ay kadiliman pa rin ang operation na nanggagaling sa kanilang puso at hindi galing sa Diyos. They are deceived and their excuse is rationalizing like so. Diba? Minsan pag nahuli mo yung anak mo, gabi-gabi na. Ano yung mga katwiran? Minsan, 2 oras na sa cellphone, ano yung mga katwiran? Minsan 1.5 hours sa friends, 30 minutes lang pag-aaral. Ang katwiran sa'yo, nag-aaral po ako ng subject. Maraming mga katwiran ngayon ng mga bata. Ang po ang nakakalungkot. Fear overrides all rational thinking. Katuwagan pa rin ng ugat sapagkat may takot.
Mga kapatid, ito na po ang pagtatapos. Kahit paano gawin natin mag-rationalize, you cannot change God's heart to command. He is always right. Nasa lugar siya sa lahat ng panahon. Nasa eksaktong panahon para sa ating kabutihan. Hindi tayo pinapagod ng Diyos. Gusto niya lang makita na tayo sa Kanya. He deserved the first place in our lives. Gusto lang makita ng Diyos ng lahat ng bagay dito sa lupa, mawawala. Gusto ipakita sa iyo ng Panginoon, yung create niyang eternity sa heart mo ay nagbubungat. Nanalangin ako sa pamagitan ng conclusion na ito. Pikit po natin ang ating mga mata habang si Ma'am Hazel nagpe-prepare ng isang kanta. Kung ano man ito. Dear Heavenly